ibibigay. Kaya huwag kayong magalala. Kaya ako, hindi ko muna ina-announce eh. Nagtatakbo ako senator sa 2025. Hindi ko muna Hindi pa naman namin. Wala po kami narinig. Pero alam mo, joyful lang natin. Tapos ano, basta makatahimik yan. Naligaw-ligaw pa kami. Pero kung rin naman, tingnan nyo ha, itutulong ng Panginoon sa atin, i-redirect niya. Di ba pag doon sa GPS, Waze ba? Pag nakalampas ka, Doc, sabi sa akin ni Giovanni, nakalampas tayo. Opo, i-redirect niya. Ang Panginoon, i-redirect niya ang buhay natin. Ngayon, yung ibang nag-aalala, ano kaya ibabayad namin sa apartment? Anong ibabayad namin sa ganyan? Anong matrikula? Alam ng Panginoon yan, but seek ye first. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Di ba, Bishop? And all, without exception, all these things shall be added unto you. Kaya palagi mong iramay ng sarili mo. Kasi ang mga tao, alala sa kakainin, sa damit, sa ano pa man. Si Bayan Fernando, alala. Ibig na magutos, umakyat sa bubong. Hulog. Ano nangyari? Sabi ko, hindi man tinawagan yung boy niya eh. Sana, hindi nahulog siya. Na-fracture dito niya. Itong cerebral region. Kaya pakita ka dyan, respiratory center yan eh. May doon ang oblong natin. So, yan huwag na kayong aakyat. Number 1 kayo sa kalinisan, no? So, yes. Alam mo ba yung kalinisan sa Pilipinas, nagsimula yung consciousness sa Marikina? Dahil sa Marikina, kasama lang ano yan, baha. Okay? Ito Luke 10, mag-focus na tayo, Luke 10:38. Now it happened, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanyang paglalakbay at pumasok sa isang ngayon. Ang Panginoong Jesus, ngayong umaga, papasok siya sa puso mo. Kung wala pa sa puso mo, kung nandiyan siya, magpaparamdam siya sa'yo, oy, nandito ako. Hindi lang natin inaalala sa pag-message, hindi lang natin inaalala ang Panginoong Jesus sa mga mensahe, sa mga awitin, kundi inaalala natin araw-araw. Keep this in remembrance of me, sabi niya. So, tandaan nyo, ang Panginoon, dapat meron kayong God consciousness. Nandiyan siya palagi. Kaya sabi ng isang Pentecostal pastor, if you have faith, sabi niya, kung may pananampalataya ka, wala kang problema. Anong problema mo? Diba? Meron kang pananampalataya na ang Panginoon, ipoprovide niya ang lahat ng bagay. Amen? Amen. Yung mga tao na tutulong sa iyo, yung pangangailangan, lahat ng mga bagay na yan, ipoprovide ng Panginoon. Okay? Alam mo, medyo kinontes ko yung mga iba. Sabi ng mga, lalo na sa Baptist, ipoprovide ng Panginoon ang iyong pangangailangan. Sabi niya, ang iyong needs, hindi wants. Pero ako, alam mo, pati yung mga wants ko, kung iningi ko rin sa Panginoon, tapos hindi ko naman ginagamit ngayon. Pero binigyan niya. Basta lumapit ka sa Panginoon, tsaka huwag kayong susuko, ipag-pray nyo araw-araw. Hindi pa sinasagot, hindi pa panahon. Sa takdang panahon, I, the Lord, sabi niya, will answer your prayer. Okay. So, dyan, tingnan mo, ready ka ba? Papasok na ang Panginoon sa puso mo at pumasok sa isang ngayon, sa puso mo. Kung bakit hindi ka pa namatay, gusto ng Panginoon, marinig mo to. Share mo ang gospel, pagkatapos ito, share mo ang kanyang salita. Papurihan mo siya. Ako, alam mo, kahit nasaan ako, misa kasi nagpupunta ako sa iba-ibang bansa, pupunta ako sa sulok, itataas ko kamay ko, at aawitan ko ang Panginoon. Ganun inaawitan ko. Hindi yung mga malungkot na parang yung nasa buro tayo. Amen. Hindi, yung mga kinanta natin kanina. Yung iba dyan, kinakanta ko rin kahit ako lang mag-isa. Tandaan nyo yung nag-attend kayo dito, alam ng Panginoon yan. Yung nagpuri ka sa Kanya, napupurihan siya, lahat yan ay may ganti sa Panginoon. May ganti para sa Panginoon.
O, inaantok ako eh. Kahit na mag-attend ka, marinig mo ang kanyang salita, i-bless ka ng Panginoon. Walang bagay na ginagawa sa Panginoon na masasayang. Okay? Tandaan nyo, yung pag-attend nyo ngayon, nako, marami eternal rewards yan. Yung kasama ka lang sa mga nag-lip-sync kanina. Dito ka. Ako nag-lip-sync na ako sa iba kasi hindi ko naman alam eh. Tapos tingnan ko si Pastor Manny. Sino na kaya nanalo? Pero tandaan mo, no? Alam mo, yung narinig ko kay yung isang pastora sa Amerika, lahat ng bagay na ginagawa mo, para sa Panginoon, minsan di ka conscious, bibigyan ka ng Panginoon ng gantipala. Alam mo ba yung ginastos ni Bongbong Marcos sa mga consultants lang, pati sa pagbibigay ng pera sa mga Pilipino. Nung eleksyon, 300 billion. Si Lenny, kasama niya yung mga Ayala, Lopez, yung mga mayaman, ay yung mga Dilawan, 100 billion. Si Pacquiao, mga 15 billion. Si Isko, mga 20 billion. Alam mo ako, kahit 5 kusing duling, hindi ako nagbibigay. Dahil andi dito sa akin ang Panginoon, dapat magbibigay. Tsaka kahit yung humingi ka sa akin, wala ako eh. Pagkakaroon tayo niya. Okay. Praise God. Gusto ko yung tawa niya. Yan ang nakaka-bless. Gusto ko yan, Kesa naman, nando kayo lahat, takpin yan. Alam mo ba, nag-preach ako sa San Fernando, doon sa isang Baptist Church, 20 minutes pa lang bumaba na ako. Ayoko sa sementeryo, sabi ko sa matalis ka na, sabi ni Pastor Rakipiso, no? Kasi bakla rin siya. Bakit ka? Alis. Itong papers ko, sementeryo, yun ba, mamamatay ba kaya? Nakamatay, naglahat. Maging joyful kayo. Wala akong gagawin. Iyan mo yung katawan mo, stretch mo, Stretch mo. Yung dila mo, eto pala, dati, nag-open ako sa utak. Alam mo, pangalawang bago ako pumunta sa puso, pero hindi ko makayanan. Ang pinakamahirap na operasyon, hindi yung puso, ang dali niya, 15-30 minutes, tapos na, milyon na. Tapos, ang hindi utak, alam mo, dito, yung mga may cancer dito, sir, sabi ko sa professor, ano po yung sisimulan ko? Tanggalin mo na ang buong mukha. Tinanggal ko na. Tinanggal ko. Ni-slice ko lahat. Tanggalin yung ilong, pati yung ilong total flat naman yan. Nalagyan mo ng sonda. Bias. Alam mo, business kami sa ganitong ilong. Ang mga kapatid ko, parang tusok na lang eh. Wala hindi mo makita, parang hall na lang. Pero, bihira kami sipunin. Yung mga pinsan kong iba, tatapos ng ilong, pero mamaya niya tumatawag sa akin, anong gamot na inumin ko? Hirap na hirap. Okay na kung ganun. Mamaya, naghahanap pa rin siya ng mapapakasawa hanggang ngayon. 82 na, 82. Kasi may gabi siya. Meron dito ang dami Kaya tandaan nyo alam mo ito, kasama namin sa UP, MBA, si Espinilla, Central Bank Governor. Ano ito? Sabi niya, biopsy natin, biopsy, cancer, nilamon ng buong dila, nilamon ng buong Ininvestigahan ko, bakit dati, once a month lang kami nag-oopera, dito, sa mukha, Tsaka dito, sa lalamunan, dahil ba sa paninigarilyo, o dahil ba sa nganga, di ba? Naganganga, kayo, naganganga kayo. Sa pambagat, dami yan, mga lola ko. Dito ko, pero ba? Hindi, nakita ko kung bakit nagkakaroon ng maraming cancer. Bakit kayo, in-investigate ko yung mga tao, sila yung mga hindi nagpupuri sa Diyos. Puro problema. Di ba mga Pilipino ngayon, imbis na magpuri sa Diyos, umaga, malakas tayo, nagising tayo.
Alam mo, visit na mo ito? O yan. O yung mga ganyan. Wala na naman pera. Sabi oh. Di ba? Biro mo na, alam nyo ba yung hindi na nagising kanina? Araw-araw. Kasi ako ang investigator, akong lawyer ng Philippine Medical Association. Tinitingnan ko kung ilan ba ang namamatay, hindi na nagigising. Hindi na nagigising. 120 million na tayo eh. 100,000, 120,000 ang hindi na nagigising. Namamatay na lang. Hindi na nagigising. Yung iba bangungot, yung iba wala na, comatose na kagad. No? Meron kahapon. Yung kahapon. Dok, alam mo ba yung kalaban natin, yung nagdemanda doon sa kliyente mo? Kumusta? Sabi ko, patay na eh. Sabi ko, na-heat stroke, hindi na nagising. So, tandaan nyo mabuti magpuri kayo na magpuri sa Panginoon. Eto si Martha, tingnan nyo tingnan nyo maganda naman yan eh, yung magmasipag kayo. Ito, si Jesus at ang kanyang mga lagat ay nagpatuloy ito. At pumasok sa isang nayon, malagot silang tinanggap ni Martha. Okay, next. Okay, matatapos na tandaan nyo Professor ako, 44 universities and colleges. Ako, law, medicine, dito, karamihan dito. Marami akong criminology, tsaka physical therapy, nursing, yan kaya, palagi kong sinasabi, parang attentive walang matutulog. Kaupo ko lang, sasabihin ko, malapit na tayo matapos. Pag-pastor ka, sandali lang, pagkatapos na tungawin dito, tapos na tayo, malapit na. Konting message na. Okay. May kapatid siyang si Maria, na walang ginawa kundi maupo. Maupo sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Kagaya ngayon, alam mo ba, nakaka-bless yung ganyan? Di ba rin nakikinig ka? Hindi mo ba alam, baka sa'yo ang mensahe? Bisan, ang dami-dami natin nag-attend, pero special, especially for you. Gusto yung umawit ka rin ulit? May bayad na yun. Okay. Tandaan nyo, huwag kayong ayoko muna mag-attend ng prayer meeting, o hindi, ayoko. Huwag! Ang mensahe na yan ay para sa iyo. Tandaan nyo, ang ating kaaway, para siyang leon na umatungan, handang kunin ka, wasakin ka. Kaya, dapat pag nakatayo na lang, nakatayo na lang yung mga tao, naka-open na yan, punuan dyan, sa susunod, dapat magatak kayo ng mga kaluluwan na hindi pa nakakakilala sa Panginoon Jesus. Yung mga kamag-anak nyo, kaibigan nyo, kakilala nyo. Wala kaming trucks, bibigyan namin kayo. Milyon ng trucks ko, Tagalog. Next time. Tagalog na Marikina. Yan, marami, ang dami pagkaluluwa na wala pa sa Panginoon Jesus. Na pag namatay yan, they will spend a Christless eternity. Pero tayo, pag namatay natin, may kaligtasan tayo. Pero masaya ka ba doon sa judgment seat of Christ? Na isa-isa tayong magbibigay din ng sulit sa Panginoon kung anong ginawa natin pagkatapos natin makilala ang Panginoon Jesus. Kaya sipagan natin, ito, si Maria, sa perspective ng mundo, tamad. Hoy! Wala kang ginagawa, kundi mag-Bible. Ang lola ko, saan kang galing? Bible study mo, yung lola ko. By study. Yung lola ko, baka yun kontrabida. Marami akong lola, nakikita kong napuputol. Yung mga lola ko sa Pampanga, sila yung nagdo-donate ng mga rebultong malalaki. Kaya sa alas 3, sa spot ng madaling araw, nakikita ko sila napuputol. Bakit sa pupunta? Huwag mo lalagyan ng asin yan, Kaya dito, okay. Tingnan nyo, si Martha, pag tinignan natin, wow, ang sipag naman. Anong niluto mo ngayon? Ito naman si Maria, grabe yan, ang katamaran. Pero sa perspective ng Diyos, tingnan natin doon. Ano ba ang pangwalang hanggang dinedeclare ng langit? Ang ginagawa mo ba ngayon may eternal perspective? Meron bang eternal benefit? O
O ang ginagawa mo lang, dito lang. Ang pag-o-opera namin, hanggang dito lang to. Hindi na kami mag-o-opera sa langit. Kasi tinanggal na ng Panginoon. Sabi niya, I will remove the heart of stone. Siya muna cardiologist. And I will replace it with a heart of flesh. Sinabi ng Panginoon. So, wala nang demandaan doon. Hindi, kung meron pa kayo kaso, pero ba? Ano yung babahin namin sa iyo? Dito. Sabi dito. Hoy, libre lang kayo ha. Lahat ng demanda, nakulong kayo, bibisitahin nyo kayo. Hindi mo lang ha. Yung pastor, ha? Yung pastor na ano ko, Doc, ba? 30 minutes pa kami nakalis, tinuwagan ako. May didemanda tayo ha. Good. Sabi ko, ano mo na yung, hindi pwedeng Gcash eh. Ilagay mo na sa account to. Ang acceptance fee. Ngayon lang, di ba kapapasok natin? Pumasok na, Pastor Manny. Pumasok na. Ito na. Di ba? Boundary na ako. Ako si Martha. Mamaya si Martha. Okay? Yung mga Bible na yan, binibili ko yan. Para sa inyo. Kung meron pa kayong kailangan, tracts o ano ba, Christian books, yung mga youth, bibigyan ko kayo lahat. Lahat ng pangako, bibigyan ko sa inyo. Next, Martha and Maria. Matatapos na. We will contradistinguish the two people. Si Martha naman, abalang-abala sa paghahanda, mainit ang ulo. Hindi pa tapos ang leche plan. Slice mo yung onion. Slice mo yung leche. Pati yung lola ko, pag mainit ang ulo, hoy, iyan mo nga yung pinya. Yung mata ng pinya. Ay, hindi ako marunong yan. Sabi ko, mainit ang ulo. Yung maglalaba pa ako. Huwag niyo uubusin ang buhay niyo. Amaze ko, 11 o'clock, pagod na pagod. Ba't ka pagod na pagod? Nantok na ako. Maghapon ako nagtatrabaho. Sabi, ganun ba? O sige, magpahinga ka na. Magpapahinga ka na pag may time. Amaze ko. Dati kamukha siya niya nung mag-asawa kami, papakita ko picture niya. Kamukha siya ni Lorna Tolentino. Pinsan ko si Rudy Fernandez, kahit hindi kayo maniwala. Rudy M. Fernandez. Nagpinsa kami. Si Lorna Tolentino, amaze ko, mas maganda pa kay Lorna Tolentino. Kaya lang ngayon, parang si maganda pa rin, parang si Bella Flores. Pero maganda pa rin. Maganda si Bella Flores. Kalike tayo, kalike. Biro lang. Nakalive po tayo, nakalive. Hindi ko naman friend hindi ko naman kayo friend. Mamaya, share niyo sa akin Okay, tandaan niyo mabuti Huwag niyong sasayangin ang buhay niyo. Give it to the Lord. Every hour, every day, every minute, every hour of the day, ibigay niyo sa Panginoon. Bakit? Merong eternal rewards yan. Hindi natin alam kung sino unang mawawala dito. Pagdating mo sa Panginoon. Okay. So, ano nakalagay? Sabi niya, kaya't lumapit siya kay Jesus, ibang paglapit niya sa Panginoong Jesus. Karamihan lumalapit sa Panginoong Jesus dahil trabaho, dahil sa sakit, dahil sa merong silang mga regret sa buhay. Ang sabi niya, Panginoon, bali wala po ba sa inyo? At saka ang pagtingin niyo sa Panginoon, parang hindi sensitive na Diyos. Our God is a sensitive God. Alam niya yung ginagawa mo para sa Kanya. Alam niya ang pinaghihirapan mo, ang mga bagay tungkol sa Kanya. Alam niya lahat yan. Ang sabi niya, pinababayaan ako ng aking kapatid na maganda ng nag-iisa. Nakita mo yung perspective niya? Kaya mali lang lahat. Pag mali ang inyong pananaw sa buhay, hindi naayon sa salita ng Diyos, mali lang lahat. Okay? So, tandaan nyo dapat tama ang pananaw nyo sa buhay. Nagtatrabaho ka para sa Panginoon. Dito, umaawit ka para sa Panginoon, hindi para sa mga tao. Hindi ka kayo sa Catholic Church.
bakit naman ganyan ang damit yan? Alam ko yan, kasi ang tatay ko, presidente ng mga Katoliko, doon kami sa harap, naka-Amerikana kami. Yung ano mo ha, hindi nakaayos yung kain mo. Tignan mo naman ang madre na yan, ang pangit. Tignan mo naman ang kanyang mo, bakit kulay violet ang kanya, pwede na sa punerary yan. Ganyan. At saka yung mga pari sa amin, iba klase. Doon sa mga ano, yung sa choir, palagi may nabubuntis. Padre Victorio, Padre ano. Alam niyo ba't mo lang? Ang tatay ko ng abogado ng mga pare. Wala akong pumatrikul. Punta ka kay Padre ano. Humingi ka. Kabundok, kapera. Para sa Henry Villanueva at saka mga iglesia ni Manalo. Nakikita ko lahat yan. Okay? So, eto na. Matatapos na tayo, ha? Pero bago tayo matapos, ha? Eto. Tandaan nyo, etong message na to dapat mag-impact sa buhay nyo. Hindi pwede yung dito lang, lalabas doon. Dito sa utak, lalabas sa tenga. Hindi pumapasok sa puso. Dapat magbunga yan, mga kapatid. Dahil salita ng Diyos yan. Sabi niya, heaven and earth shall pass away, but my words will never pass away. Dapat magbunga yan sa ating buhay. Ito. Kung hindi mo kayo mabod, bago ako magwakas. Sana, ito ha. Sabi ni Karen Davila, dun sa, kasi gagawa silang ABS-CBN, kasi ako yung sa abogado de Campanilla. Ako yung sa, bago magsara, sabi ni Karen Davila, meron silang agricultural magazine. So, pumunta siya ngayon sa isang farm, sa isang farm sa Nueva Ecija. Nakita niya ngayon, yung, kayo po ba yung magsasaka? Nakakita na ba kayo ng farm? Nakakita na kayo? Doon sa farm, may dalawang kalabaw. So, kayo po ba yung magsasaka? Ako, saan nga? Kasi po gagawa kami ng magazine tungkol sa agrikultura. Magtatanong lang po ako. Yung po bang dalawang kalabaw na yan, sabi niya, yung bakit anong tanong mo? Saan po ba, ano po ba kinakain yan? Yung bang puti o yung itim? Yung pong puti, ang kinakain niyan ay damo. Damo, sabi ni Karen Davila, yung pong itim, damo rin. Pag natutulog sila, yung dalawang kalabaw, saan sila natutulog? Sa sobrang init na panahon. Yung po bang sabi nung sasakyan, yung bang itim o puti? Yung po puti. Doon sa ilalim ng puno. Paano naman po yung itim? Doon sa ilalim ng puno. Nakakainis naman kayo eh. Tinatanong nyo pa kung itim at puti. Ganun din pala. Huwag kang uminit ang ulo, Karen. Huwag iinit ang ulo mo, iha, sabi niya. Matagal na rin ako magsasaka. Sabi niya. Bakit bakit tinatanong niyo pa kung itim at saka yung puti, parang rin pala sagot. Huwag kang magagalit. Kasi yung puti, akin yun. Yung pong itim, akin din. Ayun. Umalis na. Alam mo kung ginatake kayo, wala na kailangan gamot sa puso. Kunyari, inatake kayo ng tawa. Hindi kayo natin. Marami pa ganyan, kahit pa ako. Puro ganyan. Ito. Ito na, ha? Tingnan nyo ngayon, ha? Kung baka takbo ka ng takbo sa buhay, wala rin palang kwenta. Ha? Akala, dapat ginagawa mo yan para sa Panginoon. Sabi nga ni Pastor Bob, matagal na akong pastor, maraming Kristiyano, yung puso nila, ginagawa nila para sa Panginoon, pero kalahati lang, half-hearted. Yung iba naman, talagang masigasig, pero hindi para sa Panginoon. Para saan?
yung mga chicks, pinapormahan na sa church. Ayan, ha? So, tingnan nyo mabuti. Dapat para sa Panginoon, ha? At para sa tunay na paglilingkod. Amen. Okay? Sabi niya, no? Panginoon, baliwala po ba sa inyo? Okay. Sabihan nga po ninyo siya. Gusto ba, di ba, minsan dinirect natin ang Panginoon? Naturo. Sabihan nga po, minsan gusto pa natin utusan ng Diyos. Wag. O, next. Naku, malapit na matapos, 41. Ngunit sinabi ng Panginoon, tandaan nyo, ang nagsasabi nito, ang Diyos. Amen. Kasi ang pagtingin nyo sa Panginoong Yesus, yung para sa tunin nyo lang, hindi. Ang Panginoong Yesus, ang tunay na Diyos, siya ay walang katulad. Di ba? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Grade 6 pala ako, nakakadebate ko ng chairman ng Iglesia di Manalo sa Pampanga. Yan ang sinasabi ko, si Kristo ay Diyos. Sinabi na nga, and the Word became flesh and dwelt among us. Napakalinaw. Tapos, sinahit ko pa yung first, second, third dyan. Ayun, binato ako ng flower beads. Kasi ang kadebate ko, lolo ko. Kaya, yun tandaan nyo. Ang ating Panginoong Yesus, makapangyarihan. Alam mo ba ang Panginoong Yesus? Colossians, the whole of Colossians. Ano sabi? The whole of Colossians speaks of Christ the Creator. Siya ang Creator sa Colossians. Sa buong dyan, Jesus is God. Ngayon, sa Matthew, Jesus is servant. Di ba? Tingnan nyo mabuti yung context. Kaya, tingnan nyo, alam mo, napakapalad natin. Bino mo kilala natin ang makapangyarihan sa lahat. Anytime, pwede tayo lumapit sa kanya. Panginoon, ako minsan direct nangangailangan po ako ng 1 billion para sa Bible. Alam mo, buti naman, mamay may nakata pa. Ito ba? Sino yan? Si congressman, gusto niya ikaw mag-opera? Saan? Sabi ko. 30 minutes lang, 1.2 million. Pero bigla akong maalala, dala-dala ko. Pambili pala ng Bible to. Kaya mamaya, bibigay ko sa inyo, hindi pera, Bible. Okay? Ngunit sinabi niya po yung Jesus. Alam niyo ba bakit sinabi niya ulit-ulit? Martha, Martha. Sa Greek language, pag inuulit-ulit, verily, I say to you, Martha, Martha, to give emphasis of the importance of what the Lord is saying. Tandaan niyo mabuti yan. Hindi yung paulit-ulit naman. Hindi. These are the words of underscoring, of emphasis. Tandaan niyo, Martha, Martha, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Question. Ano pinag-aabalan mo? Mamaya, patay. Di ba? Hindi mo alam, mamatay ka na. Hindi mo alam, masaya-masaya ka ngayon, bukas na pala, kukunin yung kaluluwa mo. Sinabi niya, alam mo sabi nung sabi nung mayaman na magsasaka, sabi niya, ang dami kong ari-arian, ang dami kong ani, wawasakin ko ang aking kamalig, at magpapatayo pa ako ng maraming kamalig, at sasabihin ko sa aking kaluluwa, kumain ka, uminom ka, mag-enjoy ka, magpasasa ka, magpasaya ka. Ang sabi ng Panginoon? Hangal. Sa bawat tao na hindi iniisip ang Diyos, siya ay isang hangal. Tanda mo. Sinabi ng Diyos niya, hangal, o thou fool, thou stupid. Ngayong gabi, sabi niya, kukunin ko. Bakit gabi? Sa oras na hindi mo ina-expect. Sa oras na natutulog ka. At mas sabi ko sa inyo, hindi lang 100,000 ang namamatay, hindi na nagigising. Ikaw na pala, next. Hindi natin alam. Thou fool, sabi niya, hindi mo ba alam ngayong gabi, kukunin ko kanino? Meron pang sasabihin, may sinabi pa, kanino kaya mapupunta ang lahat ng inipon mo? Alam mo, sabi ko sa miss ko, huwag ka masyadong magpakahirap, sabi ko. Bakit? Sabi niya, tingnan mo. After mga 50 years, line of 6 na ako yan. Hindi naman ako abot ng 100 plus na ganyan.
Iba na yung nakatira sa bahay namin. O after 100 years. Iba na yung nakatira dito. Iba na. Iba na yung mga nag-worship. O, mga iglesia naman, mga naging Christian. Pare, diba? Mga dating madre. Dati iba. O, iba na. Yung mga pinagmamalaki yung mga bahay, tsaka ano, iba na nangyayari. Kaya sabi niya, huwag kayong masyadong magpakahirap sa mga bagay na panlupa. Kundi gusto ng Panginoon ano? Eternal perspective. Ang naisin natin ay papurihin siya. Papurihan siya. Yan ang gusto ng Panginoon. Yung kanina, yung pag-awit nyo sa Panginoon, nakakilabot. These are the people na hinahanap ng Panginoon. The Lord seeketh worshipers. Kagaya ng pag-worship nyo sa Kanya. Hindi yung matamnan, kanya. Marami akong nakikita ganyan. Kasi guess ako. Guess ako every Sunday. Ganyan, iba naman. Yung walamot mo, nandiyan ka. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, minsan tumatawa tayo, pero nakatutok sa atin. Tinututok natin kay Maria, pero yung 3, 4, nakatutok sa atin. Marta, pero yung 4, nasa atin nakatutok. Ikaw, kumusta ka? Kumusta ang relasyon mo sa Panginoon? Okay? So, Marta, nababalisa ka at kabalang-kabala sa mga bagay. Next. Ngunit, iisa lamang. Hindi dalawa, singular. There's only one. There is only one objective, one purpose, one goal. Isa lang ang pagpili. Hindi pwedeng pipiliin ko yan, mamaya ito na, o ito naman. Hindi! Kung anong takbo ng buhay mo, yun ang pinili mo. Tanda mo, i-evaluate mo ang buhay mo ngayon. Kanino mo ba ginagawa mo ngayon? Kanino? Para sa Panginoon o para sa sarili mo? Sino ba dito ang tumatawag sa Panginoong Jesus? Panginoon, itaas ang kamay. Itaas! Sino ang Panginoon? Yan! Lahat tayo, ang tawag natin sa Panginoon, Panginoong Jesus, Panginoon. Diba? Pero sa araw-araw, sino nasusunod? Ikaw o Panginoong Jesus? Tandaan natin, sinabi rin niya, marami ang tatawag sa akin, Panginoon, Panginoon. Hindi ba kami? Hindi ba kami nangaral? Hindi ba kami naglingkod para sa'yo? Hindi ba kami kung ano-ano? Pero nakikita ng Panginoon, God searcheth the hearts. Di ba kami kanta nga tayo? Search me, O God, and know my heart today. Ano sa Tagalog? You search. Ano nga yung kanta natin? Siya sa atin mo, Jesus. Nga ba? Puso